Magandang umaga po. Sorry. Magandang tanghali po, magandang gabi po. Ito po muli si Kuya Puli. Mga kababayan, sama kayo sa sulok ng mundo na tatalakayin po natin at pag-uusapan po natin. Ito ngayon na nagiging controversial yung atin tinalaga ng Chief PNP na kung saan sa hanay ng mga DDS walang silang tiwala rito at mga grupong ng Duterte walang tiwala dito at isang senador sinasabi itong arugante sinasabi natin arugante ito natin Chief PNP na si Nicolas Torre III. General Nicolas Torre III. Sa aking pananaw, hindi sa aking paniniwala, sa akin tingin sa nakakarami mamayan, gustong-gusto at hindi ganun ang kanilang pananaw. Na naniniwala ako na itong si General Torre ay talaga na ito ay masasabi natin. Ito ay magiging kaagapay ng ating kasalukuyan administration para mapatupad yung tinatawag to protect sa mapangalagaan ang sambayan ng Pilipino. Ngayon, titingnan natin, maaaring ang iba natatakot na dito talaga, yung mga lehitimong gumagawa ng krimen at nakagawa ng krimen, ay talaga doon sa binitawan nitong Chief PNP na General de la Torre. Maliwanag po ang kanyang sinabi na talaga dapat yung mga taong may kasalanan at mga kriminal, ubulipunin lahat at dalhin sa kulungan. At yan naman at sinasabi niya na kung ipapatuwa ng mga pulis, iwasan na mapatay, walang patayan. Kundi hulihin yung dapat hulihin. Ngayon, ito pong sinasabi natin. Pangalawa, talagang sinasabi niya na itong mga nasa ibang bansa na may mga kaso na may mga waran, pipilitin ng pamahalaan na mapabalik dito sila sa Pilipinas, mapanagot kung anumang krimen ang kanilang nilabag dito sa bansa natin. Kaya yun si Attorney sabi ng iba akla, Attorney Roque, ay ngayon sayaw ng sayaw, ay titingnan natin yung kanyang sayaw, yung kanyang sayaw kung ano ang mga sinasabi niya sa atin laban sa ating Pangulo. Kung dumating ang panahon, dumating ang oras at nahuli na siya ng Interpol at napadala dito sa Pilipinas. Kaya tingnan natin at iba pa ito sila marami diyan na may mga kaso, tingnan natin kung ano. Tingnan natin dahil ang pamahalaan siguro naman kahit anumang pamahalaan di titigil na hindi mapanagot sa batas yung mga taong ito. Mga kababayan, unang-una na, itong mga wanted na kriminal, kabilang na dito yon sabi pinaghihinalaan, may kinalaman sa pagpatay sa atin burugkat na si Percival Mabasa. Ngayon, mga kababayan, si General Bantad, siguro naman, hindi natin sinasabi na may kasalanan. Pero naniniwala tayo, bukas makalawa, maaaring sumurrender ito o mahuli mismo ng ating kapulisan dahil sinasabi mismo ni General Nicolas Torre na alam na nila ang kinalalagyan nito. Kaya naniniwala naman ako na surrender ito o susuko ito sapagkat hindi maganda sa pangitain na hindi malaman at hindi mahuli ito bagamat hindi natin alam kung sinasabi sa nasa grupo ito na isang sikta ay ayaw na natin magkumin kung anong sikta yan. Kaya lang sinasabi niya sa ngalan ng batas hindi pinag-usapan dito kaya saan ka nakapaning ng sikta basta ipatutupad ang batas. Kaya naniniwala tayo nga na maaaring mahuli na ito at makakahanap ng hustisya yung biktima na pamilyang Percy Lapid. Ganun din ito si General Bantad. Kung wala siyang kasalanan, mapapatunayan, maaakot siya dito. Kaya dapat lamang harapinan niya ito. Ngayon mga kababayan, may sinabi pa natin Pangulo at ganun din na natin si PNP na nung unang mission ng ating Pangulo, maliwanag ang diyang instruction nung una na talaga labanan ang druga. Anong kanyang labanan ang druga? Ayaw niya i-adapt, ayaw niya susugan yung nasabi pagpapatubad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung kanyang war on drug na kung humantong sa tinatawag AJK na nagkaroon ng tinatawag nagkakaroon siya ng kaso na sa ICC
na kung saan itong mga tao at ilang mga mamamayan na akala nila yung nasabing EJK, yung pagpapatubad ng ating Pangulo, nakakatuwa at nakakatawa at pinapalakpakan nila, hindi nila alam, maliwanag sa sikat ng araw na hindi pinahintulutan ng batas ang pagpatay. At gaya ng sinasabi natin, pag kapatay ka, sabihin mo man self-defense, ang pagpatayin mo dyan, hindi pa rin sinasabi, libre ka sa batas. Meron ka rin pananagutan sa batas kung napatay mo ang isang kriminal na talagang sabihin naman natin na dinipinsa mo yan. Korte yan magdedetermine yan kung talagang dinipinsa mo yan o talagang o pinatay o inimplantiran mo o ginawa mo ng krimen. Sapagkat kung titingnan natin at pakikinggan natin, yung sinasabi ng dating Pangulo, sa Senado at saka sa Kongreso na talaga siya mismo inudyukan at binigyan ng kapangyarihan kapahintulutan ng mga pulis dapat patayin o plantiran ng mga elemento ng ebidensya para sabihin o advocate na labanan ang mga pulis para mapatay. Pero malinaw sa paglabag sa batas niyan. Kaya nakakalungkot nga lang, na dumating ang araw, kaya nagkaganon, kaya nga siya nareklamo di umano sa International Criminal Court, sa ICC, dahil nung mga panahon niya yan talaga, walang naglakas loob na nagpailan siya ng kaso. Ilan lang, wala ba sa tinatawag na halimbawa na 100% ng krimen na nasagawa ng administration Duterte sa EJK, wala pang 3% ata na sampahan ng kaso. Kaya hindi natin masisisi yung mga biktima dito ng sabing EJK. Kaya nga mga kababayan, yung mga tao naman hindi naunawaan, akala nila napagkagandaan, sinasabing ang ginagawa ng ating administration dahil ang katuwiran nila, mayroon daw na rape, mayroon daw na napatay, mayroon daw lula, may bata daw na etc. na biktima ng mga drug addicts. Nakakalungkot nga lang. Ayun sinasabing biktima ng drug addict, yung mga biktima mismo, hindi nagsampa doon sa mga addict. Hindi nagsampa, kundi ang kanilang pinalakpakan, natuwa sila sa sinasabing pagpatay dito, patay dito, patay doon. Kaya yun na nakakalungkot na kung saan itong pagkatapos ng manalo sa PBBM, ito pa ang naging issue kay PBBM na mahina daw si PBBM dahil hindi sinerox, hindi inadapt ang pagpapatubad ng dating administration na Duterte na pagtugon doon sa mga biktima, pagtugon doon sa tinatawag pinaghinalaan mga kriminal o pusakal na mga kriminalidad tungkol sa drug. Kaya nakakalungkot. Kaya nga, ang nangyari, ang ginawa ng ating pag-upo ng ating kasalukuyang Pangulo, ano po ang sinabi niya? Talagang itutuloy niya yung war on drug ng administration, ng kanyang administration. Kaya gusto niya mapanagot sa batas yung mga taong may kinalaman, may involvement, may kasabuat dito sa drugs. Anong kanyang inuna? Talagang tinumbok niya kaagad yung mga big-time drug lord, big-time sindikato na kung saan makikita makikita naman natin sa mga payagan sa kung anong karamihan ng mga nahuhuling mga drug lord, mga big-time drug lord. Ngayon, may mga nagsasabi na akala nitong mga drug pusher, itong mga nasa kapaligiran, mga drug addict, drug pusher, natutuwa sila, hindi sila pinakakialam. Ayon, maliwanag ang instruction, maliwanag din ang instruction ng ating Pangulo sa ating CPMP. Lahat yan tugisin mula sa maliliit hanggang malalaki, kung may malalaki pa, tugisin at mapanagot at walang papatayin para malaman natin at managot, maituro kung sino nasa likod, sino involved nito. Kaya makikita natin na kaya inaasahan natin na bukas makalawa talagang tuloy-tuloy na ito na Kaya itong mga drug addict, drug pusher, sabihin na natin, huwag kayong matuwa, huwag kayong mamamaya matutuwa, mapalakpak kayo nung panahon nito na administration, hindi kayo ginagalaw. Sa katotohanan naman talaga, laganap na to, sige pa rin ang inyong pagkilos. Kaya mga kababayan, ang kailangan dito, hindi makakakilos sa ating kapulisan, kundi itong mamamayan mismo makipagtulungan, lalo na itong mga barangay opisyal sa inyong mga nasasakupan. Kaya imposible nga hindi ninyo alam, hindi nyo makikita yung mga nagaganap sa inyong bawat nasasakupan. Dahil ang mga barangay, kung tutusin, ang punong barangay, mayroon silang tinatawag person authority. Itong mga opisyal ng mga kagawad, maaari na rin. Dito sa pagkalam ko sa Quezon City, mayroon isang ordinance na ang mga kagawad,
kagawad at saka ang punong barangay, maliwanag na sa batas yan sa Republic Act 7160. Pero ang mga kagawad ay meron ordinansa at pagkaalam ko dito sa Quezon City na person and authority na rin sila. Kaya imposible na hindi alam. Kung hindi nila alam, dapat sila ay hindi manungkulan. Kung alam sila, dadalawa lang konektado ba siya, protector sila o takot sila. Kaya mga kababayan, inaasahan din natin na ang ating mga barangay ay kikilos para magkasaktuparan ng ating kapulisan ang peace and order. Ngayon, kung may mga paglabag naman itong mga kapulisan sa paghuli, maliwanag naman sinabi ni Gerard Torre, buhay yung tao nga hinuli, yung tao naman na humuli. Kaya kung irereklamo sila, mayroon sila may karapatan sila para ipaglaban yung kanang katuwiran na ay kung patay ka na, paano ka makakapangatuwiran? Kaya tama itong tinatahak at tama itong natin kasalukuyan si PNP sa kanilang pagpapatuwa nito natin war on drugs. Kaya mga kababayan, kaya masasabi natin, kung hindi kayo titigil at hindi ay talagang nagsisikip ang kulungan. Pero di bali sumikip ang kulungan. Huwag lang yung punerarya ay kumita na katulad ng Daan Administration. Ang talang kumita ng Daan Administration, yun natin punerarya at ilang pulis nga nababayaran at sinusuhulan para pumatay. Kaya mga kababayan, panahon na ito para mabago at mabago natin sistema ng ating lipunan sa pagpapatupad ng batas. Kaya pansamantala natin ito, tatapusin muna at magandang gabi po, magandang hapon po sa inyo. Ito ko po ulit si Kuya Pulit na mabuhay po kayo, mag-like kayo, mag-subscribe kayo dito, mag-comment kayo dito. Pangalawa, pasensya na kayo sa hindi ko naipaliwanag. Kaya dinilit ko. Wala pala akong buses, hindi naman tayo eksperto dito sa nasabing una-una yung natin cellphone talagang lang, kaya lang gusto lang natin kahit sa pamagitan nito mapaabot sa sambayan Pilipino, mapaabot lalo na sa atin pinakababang na laylayan ng lipunan. Kung ano po ang ating karapatan sa isang lipunan. Ano ang ating karapatan bilang mamamayan. Kaya pinagtatsagaan po natin ito natin cellphone. Pinagtatsagaan natin, hindi tayo eksperto para dito sa pagbaba, kanina pala, walang buses. Kaya pasensya kayo kung dinilit ko lahat yan. Kaya mga kababayan, tapusin na natin muna ito at susunod tatalakayin sa natin di tayo titigil sa mga araw-araw tatalakay tungkol sa mga programa ng ating pamahalaan.